number 1 na grabe yung pang-zone niya. Habang medyo napalalim yata dito si Carl! Paano nga ba magiging sakit ng ulo itong si Carl kung wala siya ngayon sa equation? And now James, dalawang tinamaan ng Raging Sandstorm. Sinamahan pa nga ng pagkain dito ni Santi Sucre. And now Martizzi, mapapalayo doon. 2 members down for RRQ. Kaito. Again, yung macro gameplay ng Echo Proud ang nangyayari. Sandstorm. Dalawa yung nahuli niya. Tapos, speaking of huli, Martizzi dito onto Martizzi. Kinaya. Ang daming Raging Sandstorm pero nakawala pa rin yung Evo. Nakapag-wings by wings out. And now sinalipan na nga dito ng Heart Guard si Daiki. Kaya naman mapapatumba si James. Pero sabi ni Ferds! Tapang! Gaki! Tapang! Ayun na si Tanfords! Sabihin na, ang daming nakakapuwing na bagay dito kasi ginagaya ni Shocker yung Raging Sandstorm din. Pero ito, sunod-sunod na naman. Grabe, nakain na nga ni Santi Sucre. Pero sabi ni sabi ni Ferds doon, ika-cancel daw niya yung Bloody Hand. Pero si James, nanghahabol na nga dito. On to Ferds. Si Ferds, masyado ka na makunat, masyado ka na makulit. Kaya naman, papatumbahin ka namin. That's a 2-for-1. Echo, ngayon nakikita natin na medyo lumalamang kasi map control still theirs. Pero for RRQ Kaito, kita naman natin na ngayon sila yung babawi. Meron din naman palang macro gameplay. Etong RRQ Kaito dahil nakadalawang kill ng RRQ Kaito dito and it's on to the members of Outplayed and Curtisi. Now gusto pa nila isaan dito si James kahit napakakunat ka, 3 kami dito. Pero RRQ Kaito, although maganda yung mga hooks ni Santi Sucre, katulad ng pagpasok ngayon ng Raging Sandstorm with James and now kain on to Shocker. Tapos nakahook pa nga, nasama pa nga doon si Angela. Ang ganda na pinapakita ngayon ng Echo Proud. Si Carl na lang ang natitira. This is not a good sign for RRQ Kaito. Doon. Maganda ang pwesto ni Martizzi. Napaflicker in nga doon. Ang ganda na naman ang initiation ng RRQ Kaito, specifically from Ferds. And now Santi Sucre ngayon ang binabanatan. Curtisi, Santi, wala na. Napapabak ang Echo Proud. Gusto nilang ulit si Zaida. Pero sabi nila, hindi. Nakakuha na tayo. That's another kill for Ferds. Naabot na nila yung dalawa sa nagbibigay ng sakit ng ulo. Pero ito susugal yata ang Echo Proud. Grabe na naman yung pinakita ng Echo Proud doon. Nakaisa na nga sila and it's on to Ferds. Kahit tatlo lang sila, sila pa yung pasugod ngayon. Ang ganda ng to ni Zaida. Pati Raging Sandstorm. Nakasanib ngayon si Carl kay Daiki. Free hit lang ng free hit. At si James na nga ngayon ang mabibigyan. Zaida mapapalayo. Wala na siyang Appraiser's Wrath. Hindi niya makukuha yung lifesteal na gusto niya. Pero tignan mo yung Echo. Echo pa rin ang may hawak ng Lord. Lumamang man sa kill ang RRQ Kaito, but still, it's a win for them nung na-reset nila yung Lord. Inantay lang nila, may kababaan ng mga death timers, and aside from that, na-disrupt nila yung position na meron si Martizzi, Carl, and even Daiki. At ito na naman, yung kagat ni Santi Sucre, hindi na siya nag-atubili na gamitin. Basta, mas-secure ni Zaida yung Lord. Manib si Carl, iiwas sila. Hayaan mo na nila na mawala. In duration na yon, and that's it. And for RRQ Kaito naman ngayon, ang win condition nila is to actually try and push through dun sa ginagawa sa kanila ni Santi Sucre and ni James. Martizzi on your hand. Naka-flicker out doon si Outplayed. And na-flicker in for Zaida. Ang ganda alam na nila to. Nakasagot naman doon si Ferds. Ginalapag na nga rin yung Feather Airstrike. Sinanipan si Ferds, pero still pa si Raging Sandstorm coming in from James! 3 ang na-stun at nakaisa pa nga siya kay Daiki. 3 ang mawawala sa RRQ Kaito. Kapalit ni James at si Outplayed ngayon ang unang sumusugot. Frontliner kahit gold conceal play. Plus the conceal play. And ang Martizzi, kinain na naman ni Santi Sucre at nahuli pa nga doon si Carl. And it's gonna be a wipeout once again from the Orcas as they bounce back in week 4.